Salamat sa inyong pagbisita sa Kwento sa Dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Sa malamig na lungsod ng Baguio, maraming lumang bahay ang may dalang kasaysayan. Pero kung pag-uusapan ang pinaka-nakakatindig balahibo, walang tatalo sa Laperal White House. Isang malaking puting bahay na itinayo noong 1920s. Matayog pa rin itong nakatayo sa Leonard Wood Road. Sa unang tingin, para lang itong ordinaryong lumang bahay, pero sa likod ng ganda at arkitektura nito, nakatago ang mga kwentong puno ng trahedya, misteryo at kababalaghan. Ngayong gabi, samahan ninyo akong alamin ang kasaysayan, alamat at mga nakakatakot na karanasan sa loob ng Laperal White House. Kasaysayan ng bahay. Itinayo ang bahay ng pamilyang Laperal, isa sa mga kilalang pamilya sa Baguio noon. Pagmamayari ito ni Don Roberto Laperal at ng kanyang asawa na si Doña Victorina. Ang disenyo nito ay inspirado sa mga bahay Amerikano. Gawa sa matibay na kahoy, may malalaking bintana, malawak na hagdan at mataas na bubong. Noong una, isa itong tahanan na puno ng sigla. Dito tumira ang buong pamilya, nagsalo sa kainan at nagdiwang ng kanilang tagumpay. Pero dumating ang mga trahedya na nagdulot ng pagbabago sa bahay na ito. Mga trahedya. Una, isa sa mga anak na babae ng Laperal ang namatay sa isang aksidente sa loob ng bahay. Ang pangyayaring ito ang sinasabing simula ng kakaibang enerhiya sa lugar. Noong panahon ng World War II, sinakop ng mga sundalong Hapon ang Baguio, kasama na ang Laperal House. Ayon sa mga kwento, ginawa raw itong piitan at lugar ng pagpapahirap sa mga Pilipino. May mga iyak, sigaw at dugo na dumanak dito. At hanggang ngayon sinasabing hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwa ng mga biktima. Pagkaraan ng ilang taon, isa pang trahedya ang dumating. Nasawi si Don Roberto mismo matapos maaksidente. Si Doña Victorina naman ay pumanaw din kalaunan sa loob ng kanilang bahay. Mula noon sinasabing hindi na naging tahimik ang Laperal White House. Mga kababalaghan. Isa sa pinakakilalang aparisyon dito ay ang babaeng nakaputi. Madalas siyang makita sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatanaw lang, parang may hinihintay. Ngunit kapag nilapitan, bigla siyang naglalaho. Bukod dito, may mga batang multo raw na tumatakbo sa hagdanan. Naririnig ang kanilang tawanan at kaluskos ng mga paa. Pero kapag hinanap, wala namang tao. Mayroon ding imahe ng isang matandang lalaki na may tungkod na sinasabing si Don Roberto mismo nagbabantay pa rin sa kanyang tahanan. Kadalasan, ramdam din ng mga pumapasok sa bahay ang malamig na simoy ng hangin
kahit sarado ang lahat ng bintana. May mga bisita na nagsabi na bigla silang nahihilo, sumasakit ang ulo, o para bang may mabigat na presensyang bumabalot sa kanila. Mga paranormal investigations. Dahil sa kasikatan ng bahay, ilang paranormal groups ang nagtungo rito para mag-imbestiga. Isa na rito ang Spirit Questors, isang grupo ng mga psychic at paranormal investigators. Ayon sa kanila, nakaramdam sila ng kakaibang enerhiya sa bawat sulok ng bahay. Sa kanilang seance, nakapagtala sila ng presensya ng mga batang namatay sa bahay, isang babaeng matanda na tila nagbabantay, at mga espiritu na biktima ng karahasan noong World War II. May isa pang TV crew na nagtaping ng documentary sa loob ng bahay. Habang nag-show shoot, biglang bumukas ang isang pinto ng walang hangin. Nang i-review ang kanilang footage, may lumitaw na imahe ng isang babae sa likod ng bintana, kahit walang tao sa itaas. Isang kilalang paranormal expert din ang nagsabi, hindi ito ordinaryong multo lang. Para itong bahay na naging imbakan ng enerhiya ng lahat ng trahedya at sakit na nangyari rito. Mga testimonya, isang security guard na nakatalaga sa bahay ang nagkwento na minsang gabi, habang siya ay nagro-ronda, nakakita siya ng batang nakaupo sa hagdan. Nang lapitan niya, napansin niyang wala itong mukha. At sa isang iglap naglaho ito. May mga turista rin na nagpa-picture sa harap ng bahay. Nang i-develop nila ang litrato, may lumabas na imahe ng isang babae sa ikalawang palapag, nakasilip mula sa bintana. Maging mga artista at vloggers na bumisita rito ay nagulat na may mga boses silang narinig. Parang pabulong na nagsasabing, umalis na kayo. Personal na karanasan ng isang bisita. Isa sa pinakakilalang kwento ay mula sa isang estudyanteng babae na bumisita kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pangalan niya ay tinago, pero ibinahagi niya ang kanyang nakakatakot na karanasan. Ayon sa kanya, habang nag-iikot sila sa ikalawang palapag, napansin niyang may batang nakasilip sa likod ng kurtina. Akala niya isa lang sa mga kaibigan niya ang nagloko, kaya nilapitan niya. Pero nang alisin niya ang kurtina, wala namang tao. Bigla siyang nakaramdam ng sobrang lamig at tila may humawak sa kanyang kamay. Nang bumaling siya, isang batang babae raw ang nakita niya. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok, at maputlang maputla ang mukha. Tinitigan lang siya nito bago biglang naglaho. Pagkatapos ng insidente, nagsimula siyang makaranas ng bangungot gabi-gabi. Lagi raw niyang napapanaginipan ng batang iyon. Nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin sa kanya, Laperal White House sa kasalukuyan. Noong taong 2000s, binili ito ng pamilya Tan at ginawang bamboo museum. Pero kahit nagbago na ang gamit nito, hindi raw nawala ang mga multo. Maraming bisita ang nagsasabing nakakaranas sila ng kakaibang presensya habang nag-iikot sa exhibits. Sa gabi, kung minsan may mga taong dumadaan sa Leonard Wood Road,
na nagsasabing may nakasilip na anino sa mga bintana. Para bang laging may nagbabantay mula sa loob. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang Laperal White House. Tahimik sa umaga, pero sa gabi, tila may sariling buhay ang bahay na ito. Pagninilay, ang Laperal White House ay hindi lang simpleng haunted house. Isa itong alaala ng kasaysayan, ng karangyaan, ng mga trahedya, at ng mga kaluluwang naiwan sa nakaraan. Sabi nga ng iba, ang multo ay alaala na hindi pa natatapos. At dito sa Laperal White House, bawat dingding, bawat sahig, at bawat silid ay puno ng ganoong alaala. Kung sakaling mag-awi kayo sa Baguio, huwag kalimutang silipin ang Laperal White House. Pero mag-ingat dahil baka hindi lang mga tao ang makasama ninyo roon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita.